Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga sabi-sabi na ang isang tao bago mamatay, kahit ano ang naging sanhi ay talagang nagpapahiwatig na? Tunghayan natin ang buong kwento at sagutin mo yan matapos mong mapanood ang ating storya ngayon. October 2015, ang lalaki na si Sam na nakatira sa Australia kasama ang kanyang asawa at anak ay umuwi sa India para bisitahin ang kanyang pamilya. Pero bago siya umalis ng India, nagbiro siya sa kanyang pamilya at sinabing, "Baka sa susunod na uwi ko dito sa India, nasa kabaong na ako." At makalipas lamang ang 3 araw, ang nakakagulat na balita ay natanggap nga ng pamilya ni Sam na ito ay namatay na. Marami ang nagtaka kung bakit parang tila nahulaan ni Sam ang kanyang kamatayan at ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya. Ang lalaki sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Sam Abraham, 34 years old na nagmula talaga sa India. Ang kanyang asawa naman ay si Sophia Sam, 33 years old. Ang mag-asawa ay may isang anak na lalaki. Ang tatay ni Sam ay si Samuel Abraham o tawaging nating Leo, 66 years old, at ang kanyang nanay naman ay si Lema, 61 years old. Parehong may magandang trabaho sina Sam at Sophia. At taon-taon nga nagpupunta si Sam sa India kasama ang kanyang mag-ina para bisitahin ang kanyang pamilya doon. October 2015, ilang araw nag-day off sa trabaho ang mag-asawa para pumunta sa India. Isang araw nga habang nasa India sina Sam, kinausap niya ang kanyang tatay. Sinabi ni Sam sa kanyang tatay na mukhang hindi na daw siya magtatagal sa mundo at malapit na siyang mamatay. Nagalit naman ang kanyang tatay na si Leo at sinabing, "Masyado ka pang bata, ano ba yang nagsasasabi mo?" Nang sumunod na araw, sinabi ni Sam sa kanyang pamilya at kanyang mga kamag-anak na baka raw pagbalik niya sa India, siya ay nasa kabaong na. Hindi naman ito sineryoso ni numan at inisip na nagbibiro lamang ang lalaki. October 11, 2015, nang nakabalik sina Sam at Sophia ng Australia. At nang October 15, 2015 naman, nang tawagan ni Sophia ang tatay ni Sam. Habang umiiyak, sinabi ni Sophia sa kanyang biyanan na patay na ang anak nitong si Sam. Lahat ng miyembro ng pamilya Abraham ay nagulat sa nangyari. Hindi sila makapaniwala na nagkatotoo ang sinabi ni Sam sa kanila bago ito bumalik na Australia. Matapos nga nito, agad na inisikaso ni Sophia ang mga papeles para maiuwi ang labi ng kanyang asawa pabalik ng India. At nang October 18, 2015, nang nakabalik si Sophia sa India, dala ang labi ng kanyang asawang si Sam kasama ang kanyang kapatid na babae at anak. Labis na kalungkutan ang bumalot sa buong bahay ng pamilya Abraham nang nakauwi nga ang labi ni Sam. At nang October 23, agad na bumalik si Sophia sa Australia kasama ang kanyang kapatid at anak. Kinailangan niyang bumalik agad sa Australia dahil kung hindi ay mawawalan siya ng trabaho. Tuwing Sabado, tinatawagan ni Sophia ang kanyang biyanan para sila ay kamustahin. Walang lumipas na Sabado na hindi kinausap ni Sophia ang mga magulang ng kanyang asawa. Subalit nung huling linggo ng July hanggang unang linggo ng August 2016, nagtaka ang mga magulang ni Sam dahil hindi na sila tinatawagan ni Sophia. Kaya naman kinontak ni Leo ang mga kakilala ni Sam at Sophia sa Australia. Dito na nalaman ni Leo na nasa kustodiya ng mga pulis si Sophia ilang linggo na ang nakararaan. Ayon sa kausap ni Leo, inaakusahan umano si Sophia ng mga pulis na pinatay nito si Sam. Laking gulat ng pamilya Abraham sa kanilang narinig. Bukod doon, isang pangalan ng lalaki ang lumutang na kabilang sa kaso. Ang lalaking ito ay kinilalang si Arun Kamalasanan o tawaging nating Andrew, 35 years old. Noon lang narinig ng pamilya Abraham ang pangalan ni Andrew kaya hindi nila ito kilala. At
Wala silang ka-idea kung bakit papatayin ng lalaking ito ang kanilang kapamilyang si Sam. Sinabi din ng mga kausap ng mga magulang ni Sam na may ebidensya ang mga pulis na pinatay umano ni na Sofia at Andrew si Sam. At sa interogasyon kay Sofia ng mga pulis, kinuwento niya ang buong nangyari. Ayon kay Sofia, bata pa lamang sila nang magkakilala na sila ng kanyang asawang si Sam. Magkapit-bahay daw kasi silang dalawa at magkaklase pa. Parehong mahilig sa music si Sam at Sofia kaya sabay silang kumakanta sa choir ng simbahan. Matapos ang high school, parehong universidad din ang pinasukan ni na Sam at Sofia. Hindi nagtagal, nahulog na nga ang loob ni na Sam at Sofia sa isa't isa habang nag-aaral sa kolehiyo. Dito na nagdesisyon ang dalawa na pasukin ang isang relasyon. Sinabi ni Sofia na masayang-masaya sila ni Sam sa tuwing sila ay magkasama. Pero ang lahat ay nagbago nang nagmahal si Sofia ng isa pang lalaki. Ang lalaki nga na ito ay walang iba kundi si Andrew. Hindi naman pinaalam ni Sofia kay Sam ang tungkol kay Andrew. Maging si Andrew ay walang ka-idea na may karelasyon palang ibang lalaki si Sofia. Sa madaling salita, pinagsabay umano ni Sofia sina Sam at Andrew. Sa huli, ang piniling pakasalan ni Sofia ay si Sam. At bago nga maikasal, ipinaalam ni Sam sa kanyang pamilya na si Sofia ang kanyang pakakasalan. Nagulat naman si Sam nang sabihin ng kanyang tatay na si Leo na hindi silang pwedeng maikasal ni Sofia. Ito ay kahit na matagal na magkakilala ang kani-kanilang mga pamilya. Kilala ng pamilya Abraham ang pamilya ni Sofia. Ang tatay nga ni Sofia ay isang dating pulis. Pero hindi naman sinabi ni Leo sa kanyang anak bakit siya tutol sa pagpapakasal ng dalawa. Nang nalaman ito ni Sofia, tinakot niya si Sam at ang sarili niyang pamilya na kung hindi siya makakasal kay Sam ay tatapusin niya ang sarili niyang buhay. Natakot sina Leo sa maaring gawin ni Sofia kaya pumayag na silang maikasal sina Sam at Sofia. Inisip na lang din ni Leo na masaya naman ang kanyang anak sa piling ng babae. Taong 2008 nga nang ikinasal sina Sofia at Sam. Sa sumunod na taon, lumipat ang bagong mag-asawa sa Oman matapos makakuha doon ng trabaho si Sam. Nang nabuntis naman si Sofia, bumalik siya pansamantala sa India para doon manganak. Ang kapatid ni Sofia ang humikayat sa kanya na lumipat sila ng Australia. At matapos mag-apply ng trabaho sa isang electronics company, agad na nagtungo si Sofia sa Melbourne kasama ang kanyang anak ng taong 2012. Hindi nagtagal nang sumunod na taon ay nagpunta na si Sam sa Australia matapos siyang malipat ng trabaho. Masaya nga ang mag-asawang Sam at Sofia dahil magkakasama na sila. Pero sa likod nito, may isang lihim na tinatago si Sofia sa kanyang asawa. Bago pa kasi magpunta si Sofia sa Australia, nauna na sa Australia si Andrew. Nagtatrabaho siya bilang isang engineer at nagkaroon na ng asawa at anak. Nang panahon na iyon, kasal na din si Sofia at may anak na kaya hindi na sila dapat nag-uusap ni Andrew. Ngunit kahit may sari-sarili na silang pamilya, patuloy pa din palang nag-uusap ang dalawa. Isa rin pala sa mga rason ni Sofia kaya pinili niyang tumira sa Australia dahil alam niyang nandun si Andrew at gusto niyang makita ang lalaki. Halos araw-araw magkausap at minsan ay palihim pa ngang nagkikita sina Sofia at Andrew. At ipinagpatuloy nga ng dalawa ang kanilang relasyon kahit alam nilang maling-mali ito. Pero nagsimulang maging mahirap ang sitwasyon para sa dalawa nang dumating na si Sam sa Australia para makasama ang kanyang pamilya. Pero kahit na ganon, patuloy pa din nakikipag-usap si Sofia kay Andrew. Isang araw nga, nagkaroon ng idea si Sofia na kung mamamatay si Sam ay pwede na niyang makasama si Andrew. Sinabi ni Sofia kay Andrew ang kanyang naisip at natuwa naman si Andrew sa ideyang ito. Sinabi ni Andrew kay Sofia na mahal niya ang babae kaya sang-ayon din siya sa kung anumang plano nito. At naghanap nga ng paraan si Andrew para patayin si Sam.
Sinundan ni Andrew ng palihim ang mga kilos at galaw ng kanyang karibal. Tumulong naman si Sofia sa pagbibigay ng impormasyon kay Andrew tungkol kay Sam. Hanggang sa dumating nga ang February 2015, kung kailan nabigyan si Andrew ng pagkakataon na kanyang pinakahihintay. Si Sam na mga oras na iyon ay nasa loob ng kanyang kotse habang nakapark ito sa tapat ng istasyon ng tren. Lumapit si Andrew kay Sam habang takip ang kanyang muka at sinaksak ang lalaki. Pero nakaligtas si Sam matapos ang insidente na ito. Maswerte din si Andrew dahil hindi siya nahanap ng mga pulis matapos niyang gawin ang krimen. Dahil nga dito, nag-isip ang magkalaguyong Sofia at Andrew ng bagong paraan kung paano nila papatayin si Sam. Marami silang naisip na idea pero sa huli, nagkasundo sina Andrea at Sofia na gamitan na lamang ng isang kemikal si Sam na kanyang ikamamatay. At bumili nga sila ng kemikal na makakalason sa isang tao. October 14, 2015, nang nilagyan ng chemical ni Sofia ang orange juice na pinainom niya kay Sam. Hindi naman nag-isip ng kakaiba si Sam sa kanyang asawa kaya ininom niya ang juice na ibinigay nito. At makalipas nga lamang ang isang oras ay natulog na si Sam. Subalit ang hindi niya alam, yun na pala ang huling gabi ng kanyang buhay. Hindi na gumising pa si Sam ng gabi na iyon at nang madaling araw, pinapunta ni Sofia si Andrew sa kanilang bahay. Sinuri ni Andrew ang labi ni Sam kung talagang patay na ito. At para nga makasigurado, ibinuhos pa umano ni Andrew ang natitirang orange juice sa bibig ni Sam. Dito na napagtanto ni Andrew na talagang patay na si Sam. Matapos nito ay agad na umalis si Andrew sa bahay ni na Sofia. Nang nakaalis na si Andrew, natulog na si Sofia sa kama kasama ang kanyang anak kung saan katabi niya din ang labi ng asawang si Sam. Nang umaga, bigla na lang nagsisisigaw si Sofia at sinabing patay na ang kanyang asawa. Narinig ng mga kapitbahay na mag-asawa ang sigaw ni Sofia. Kaya nagpunta ang ilang kapitbahay ng dalawa para alamin ang sitwasyon. Nagawa pang itakbo sa ospital si Sam subalit agad din siyang idineklarang patay. Labis nga ang pag-iyak ni Sofia pero ang hindi alam ng lahat, ito ay kanyang arte lamang. Dito na rin tinawagan ni Sofia ang tatay ni Sam na si Leo para ipaalam ang sinapit ng kanyang anak. Sinabi din ni Sofia na namatay si Sam dahil sa atake sa puso. Sa tuwing may nagtatanong kay Sofia ng sanhi ng pagkamatay ng lalaki, sinabi niyang sabay-sabay silang natulog ng kanyang pamilya matapos kumain. Ngunit nang umaga nga ay hindi na nagising pa si Sam nang subukan niya itong gisingin. At habang nga natutulog daw si Sam, posible raw na inatake ito sa puso. Dahil dito, wala namang nagsuspecha sa pagkamatay ni Sam. Naniwala naman ang mga doktor sa kwento ni Sofia nang tinanong nila ito kung ano ang nangyari. Kaya nga isinulat nila ng cause of death ni Sam ay atake sa puso. Agad na inayos ni Sofia ang mga papeles para mabilis na maiuwi ang labi ni Sam sa India. Alam kasi ni Sofia na kung sa ilalim pa sa autopsy ang labi ni Sam sa Australia, malalaman ang totoong naging dahilan ng pagkamatay nito. Nang nasa India na ang labi ni Sam, walang nag-isip ng masama kay Sofia dahil nakita nilang iyak ito ng iyak at malungkot. Lahat sila ay iniisip na nakakaawa si Sofia dahil sa isa na siyang byuda. Pero paano nga ba nahuli sina Sofia at Andrew ng mga pulis na siyang pumatay kay Sam? Simula kasi nang namatay si Sam, may suspecha na pala ang mga pulis na hindi natural ang pagkamatay nito. Kaya naman humiling ang mga investigador sa kanilang mga head o boss na kung pwede ba nilang sundan ang kinikilos ni Sofia. At pumayag naman ang pamunuan ng mga pulis. Nalaman nila na inilipat lahat ni Sofia ang pera ni Sam sa kanyang bank account. Hindi naman alarma ang mga pulis dito dahil normal iyon dahil asawa ni Sofia si Sam. Pero nagsimulang maghinala ang mga pulis kay Sofia nang inilipat ni Sofia sa pangalan ni Andrew ang kotse na pagmamay-ari ni Sam.
Nang nakuha ng mga pulis ang pangalan ni Andrew, maging ang lalaki ay kanila na ding sinundan. Nang panahon nga na ito, confident si Sofia na hindi siya mahuhuli ng mga pulis. Dahil ni minsan ay hindi naman lumapit sa kanya ang kahit na sinong pulis para imbestigahan ang pagkamatay nito. Sa kabilang banda naman, isang undercover agent na pulis ang kinaibigan si Andrew. Hanggang sa naging close na nga ang pulis at si Andrew. Hindi naman naghinala si Andrew na ang kanyang bagong kaibigan ay isa palang pulis. Ang pulis na ito ang nag-wiretap sa cellphone ni na Sofia at Sam nang sa gayon ay marinig nila ang usapan ng dalawa. Isang araw, habang nakikinig ang mga investigador sa usapan ni na Sofia at Andrew, narinig nila ang mga katagang. Ilang linggo na ang dumaan pero hindi pa nila tayo nahuhuli. Malapit na tayong magkasama. Naging malinaw sa mga pulis na ang motibo nga sa pagkamatay ni Sam ay love triangle. At nagdaan pa nga ang mga araw, ang undercover agent ay nakakuha ng ebidensya laban kay Andrew. Habang umiinom si Andrew at ang undercover agent, bigla na lang may sinabi si Andrew. Sinabi niyang lalaki ang mga katagang, "May pinatay ako dahil hinaluan ko ng chemical ang orange juice niya pero hindi ako nahuli ng mga pulis." Lasing na lasing noon si Andrew at hindi niya alam na habang nagsasalita siya, nire-record pala ng agent ang kanyang sinasabi. Matapos nito, pinasa agad ng agent ang recording sa head ng police station. At nalaman na nga ng mga pulis ang motibo at ang paraan na ginawa sa pagpatay kay Sam. Pinakuha ng mga pulis ang labi ni Sam para sumailalim sa mga test. At sa test nga, lumabas na may chemical sa katawan ni Sam na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. August 12, 2016, nang nagpunta ang mga pulis sa bahay ni na Sofia at Andrew para sila ay arestuhin. Kinasuhan sina Sofia at Andrew ng premeditated murder at ikinulong. June 2018 na nagsimula ang trial ni na Sofia at Andrew. Matapos ipakita ng prosekusyon ang recording ng tawag at pag-amin ng dalawang mga suspect, napatunayan silang guilty sa mga kaso laban sa kanila. Si Andrew ay hinatulan ng 24 years na pagkakakulong na may posibilidad ng parol matapos ang 21 years. Si Sofia naman ay hinatulan ng 22 years na pagkakulong na may posibilidad naman ng parol matapos ang 18 taon. Iyak ng iyak sa korte si Sofia at nagmamakaawa sa korte. Sinabi ni Sofia na may maliit pa siyang anak kaya sana ay bawasan ang kanyang hatol. Sumagot naman ang judge at sinabing ang pinaka-biktima dito ay ang iyong anak. Tinanggalan mo siya ng karapatan na makasama niya ang kanyang tatay. At ngayon naman ay matatanggal ka na din sa kanyang buhay bilang nanay dahil sa iyong ginawa. Ang kustodiya ng anak ni na Sofia at Sam ay napunta sa kapatid ni Sofia. Agad namang umapila sina Leo sa kustodiya ng kanilang apo at sila ay nanalo. Nakatira na ang anak ni Sam sa kanyang mga magulang. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga sabi-sabi na ang isang tao bago mamatay, kahit ano ang naging sani ay talagang nagpapahiwatig na? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na bigyan ng title ang ating kwento ngayon, ano ang iyong ilalagay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!